mga kotse at van ng Mercedes-Benz, ang nangungunang premium na luxury brand sa mundo. Ang Mercedes ay bumuo ng isang reputation para sa pagtulak sa mga hangganan ng engineering. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na ang kanilang pinakabagong proyekto ay maaaring magbago ng lahat ng alam namin tungkol sa industriya ng sasakyan? Ang tagumpay sa quarter na ito at talagang ang unang kalahati ng taon ay isang napakalakas na pipeline ng produkto. Habang ang mundo ay nagmamadali patungo sa electrification, ang Mercedes ay maaring naghagis ng pinakamalaking curveball. Isa na maaring yumanig sa EV market sa mga paraang walang nakakita na darating. Ano ang gusali ng Mercedes? Alamin natin. Ang legacy Mercedes CEO ay gumawa lamang ng isang matapang na pahayag na maaaring yumanig sa buong industriya ng sasakyan. Sinasabi niya na ang kanilang bagong makina ay ganap na sisira sa EV market. Ang paghahabol na tulad nito ay isang direktang hamon sa pandaigdigang pagtulak para sa ganap na electrification. Habang nagmamadali ang ibang mga automaker na i-phase out ang mga combustion engine pabor sa mga sasakyang pinapagana ng baterya, ang Mercedes ay umagamit ng ibang diskarte. Isa na maaaring muling isulat ang hinaharap ng transportation. Sa loob ng maraming taon, sinabihan ng mundo na ang mga EV ay ang hindi maiiwasang hinaharap, na ang mga traditional na makina ay luma na at sa lalong madaling panahon, ang mga kotseng pinapagana ng gas ay magiging isang bagay ng nakaraan. Ngunit paano kung hindi iyon totoo? Paano kung ang Mercedes ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena sa isang makina na napaka-revolusyonaryo, napakahusay, na maaari nitong gawing hindi na ginagamit ang buong electrification? Ito ay hindi lamang tungkol sa nostalgia para sa dagundong ng isang makina. Ito ay tungkol sa kahusayan sa engineering, na nagtutulak sa mga limitation ng kung ano ang magagawa ng teknolohiya ng pagkasunog. Ngunit bago tayo pumasok sa kung bakit napaka-espesyal ng bagong makinang ito, kailangan nating bumalik sa isang hakbang at maunawaan kung paano nakarating si Mercedes dito sa unang lugar. Dahil para makita ang hinaharap, kailangan muna nating maunawaan ang legacy ng innovation na nagdala sa kanila sa sandaling ito. Ang Mercedes-Benz ay isa sa mga pinaka-iconic na pangilan sa mundo ng automotive na kumakatawan sa isang legacy ng kahusayan sa engineering, pagganap, at karangyaan. Ang mga pinagmulan nito ay bumalik sa huling bahagi ng ika-19th na siglo nang ang dalawang visionary engineer, sina Carl Benz at Gottlieb Daimler, ay naglatag ng pundasyon para sa kung ano ang magiging isa sa mga pinakamaimpluwensyang tagagawa ng kotse sa kasaysayan. Ang paglalakbay ng kumpanya mula sa unang sasakyan hanggang sa nangingibabaw na motorsport at luxury car market yoshit at pahitan na pangako sa pagdasiyos na gupasatuloy ngayon. Ang official na pagkakatatag ng Mercedes-Benz ay nangyari noong 1926, ngunit ang kasaysayan nito ay bumalik ng higit pa. Si Carl Benz ay kredito sa pag-imbento ng unang kotseng pinapagana ng gasolina noong 1886, ang Benz Patent Motorwagen. Ang sasakyang ito, bar na may magaan na frame, single-cylinder engine, at panimulang sistema ng pagpipiloto, ay malawak na itinuturing na unang sasakyan sa kasaysayan. Sa parehong oras, sina Gottlieb Daimler at Wilhelm Maybach ay gumagawa ng kanilang sariling high-speed na makina ng gasolina na kalaunan ay inilagay nila sa isang karwahe, na epektibong lumikha ng kanilang sariling sasakyan. Kahit na ang dalawang inventor ay nagtrabaho nang nakapag-iisa sa una, ang kanilang mga landas sa kalaunan ay nagtagpo. Noong 1926, ang mga kumpanyang itinatag ni Benz at Daimler ay pinagsama na bumubuo ng Mercedes-Benz. Anong tatak pinangalanan sa mga sikat na modelo ng Mercedes ng Daimler? Isang pangalan na inspirasyon ng anak ni Emil Jelinek. Isang pangunahing mamumuhunan at kasosyo sa negosyo. Mula sa puntong ito, itinatag ng Mercedes-Benz ang sarili bilang nangunguna sa inobasyon ng sasakyan. Sana patuloy na nagtutulak sa mga hangganan ng teknolohiya at disenyo. Gayunpaman, ang kadalubhasan sa engineering ng Mercedes-Benz ay umaabot ng higit pa sa mga sasakyan sa kalsada. Ang kumpanya ay may mahaba at makasaysayang kasaysayan sa motorsport. Gamit ang karera bilang isang plataporma upang subukan at bumuo ng bagong teknolohiya. Ang isa sa mga unang pangunahing tagumpay ay dumating noong unang bahagi ng 1900s nang ang mga sasakyang pinapagana ng Daimler
ay nanalo sa mga prestihiyosong kaganapan tulad ng Gordon Bennett Cup. Noong 1930s, itinatag ng Mercedes-Benz ang sarili bilang isang nangingibabaw na puwersa sa Grand Prix racing, particular sa maalamat na Silver Arrows. Isang palayaw na ibinigay sa kanilang makinis at aerodynamic na mga karera ng kotse, ang Mercedes-Benz W125, na ipinakilala noong 1937, ay isa sa pinakamakapangyarihang Grand Prix na mga kotse sa panahon nito, na ipinagmamalaki ang isang supercharged na inline-8 na makina na gumawa ng 646 lakas kabayo. Ang Silver Arrows ay naging sagisag ng German engineering, nagtatakda ng mga record at nanalo ng maraming kampyonato. Umalis si Mercedes mula sa motorsport pagkatapos ng kalunos-lunos na sakuna sa Le Mans noong 1955, kung saan bumagsak ang isang Mercedes 300 SLR sa karamihan, na kumitil sa buhay ng mahigit 80 na manonood. Ang kumpanya ay huminto sa karera sa loob ng ilang dekada, ngunit bumalik sa huling bahagi ng ika-20 siglo na may mas malakas na presensya. Ngayon, ang formula ng Mercedes-AMG Petronas, ang isang koponan, ay isa sa pinakamatagumpay na koponan sa kasaysayan ng F1. Sa mga driver tulad nina Lewis Hamilton at Nico Rosberg, ang koponan ang nangibabaw sa MySport, na nanalo ng 8 magkakasunod na Constructors' Championships mula 2014 hanggang 2021. Ang paglahok ng Mercedes-Benz sa F1 ay patuloy na nagtutulak ng mga technological na pagsulong, mula sa hybrid power units hanggang sa aerodynamics at mga materyales sa agham, na marami sa mga ito ay nakarating sa mga road car. Ang Mercedes-Benz ay palaging kasing kahulugan ng karangyaan, wala na nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa kaginhawaan, kaligtasan at pagganap ng sasakyan. Ang pagpapakilala ng Mercedes-Benz S-Class, na unang inilunsad bilang W116 noong 1972, ay muling tinukoy kung ano ang maaaring maging isang marangyang kotse. Ang Mercedes-Benz S-Class ay naging benchmark para sa mga high-end na sasakyan, na nagpapakilala ng mga groundbreaking na feature tulad ng ABS, airbags at mas bago, adaptive cruise control at semi-autonomous na kakayahan sa pagmamaneho. Ang Mercedes-AMG Division, na itinatag noong 1960s, ay nagdala ng mga credentials sa pagganap ng Mercedes sa mga bagong taas. Original na isang independenteng tuner na binago ang mga kotse ng Mercedes para sa karera. Ang Mercedes-AMG ay kalaunan ay isinama sa kumpanya. Ang mga modelo tulad ng Mercedes-AMG Hammer, isang high-performance na bersyon ng Mercedes-AMG E-Class noong 1980s, at ang modernong Mercedes-AMG GT ay nagpatibay sa reputation ng Mercedes para sa paghahalo ng luho sa matinding performance. Ang Mercedes-Benz ay gumanap din ng mahalagang papel sa pagsulong ng kaligtasan sa sasakyan. Isa ito sa mga unang manufacturer na nagpakilala ng mga crumpled zone noong 1950s, isang disenyo na sumisipsip ng impact energy para protektahan ang mga pasahero. Ang Paris Safe System ng kumpanya, na inilunsad noong unang bahagi ng 2000s, ay inaasahan ang mga banggaan at nagsasagawa ng mga hakbang sa pag-iwas tulad ng paghihigpit ng mga seatbelt at pagsasayos ng mga upuan upang mabawasan ang kalubhan ng isang aksidente. Pinasimunuan ng mga inhinyero ng Mercedes ang maraming teknolohiya na ngayon ay mga pamantayan sa industriya. Ang kumpanya ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng diesel-powered na mga pampasaherong sasakyan na ipinakilala ang unang produksyon na diesel na kotse, ang Mercedes-Benz 260D, noong 1936. Sa mga nakalipas na taon, ang Mercedes-Benz ay nanguna sa electrification at hybrid na teknolohiya. Bagamat sa una ay nag-aalangan ang kumpanya na mag-all-in sa mga dekuryenteng sasakyan, gumawa ito ng malalaking pamumuhunan sa teknolohiya ng baterya at mga alternatibong panggatong. Ang EQ lineup ay kumkatawan sa pangako ng Mercedes sa isang mas napapanatiling hinaharap, habang ang mga inobasyon sa synthetic fuels at hydrogen technology ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay hindi pa handa na iwanan ang mga internal combustion engine ng buo. Patuloy ding itinutulak ng Mercedes-Benz ang mga hangganan ng autonomous na pagmamaneho. Nagtatampok ang Mercedes-Benz S-Class at Mercedes-Benz EQS ng ilan sa mga pinaka-advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho sa merkado, na lumalapit sa ganap na kakayahan sa pagmamaneho sa sarili. Sa bawat generation,
Isinasama ng mga sasakyan ng Mercedes ang higit pang artificial intelligence, connectivity, at automation na tinitiyak na mananatili sila sa unahan ng industriya. Ang pangingibabaw ng Mercedes-Benz ay palaging tungkol sa pagtulak sa engineering sa susunod na antas at isa sa Pinakamalaking salik sa tagumpay na iyon ay ang mga makina nito, ang mga makina. Sa simula pa lang, itinakda ng Mercedes-Benz ang pamantayan para sa automotive engineering. Nagsimula ang lahat kay Carl Benz noong 1879. Nang likhain niya ang kanyang unang nakatigil na makina ng gasolina, isang one-cylinder, two-stroke machine. Pagkalipas ng ilang taon, noong 1885, itinayo niya ang unang self-propelled na sasakyan sa mundo, ang Benz Patent Motorwagen. Kasabay nito, sina Gottlieb Daimler at Wilhelm Maybach ay nagtatrabaho sa kanilang sariling mga makina ng gasolina, na humahantong sa pag-convert ng isang karwahe na hinihila ng kabayo sa isang demotor na sasakyan noong 1886. Ang mga groundbreaking development na ito ay hindi lamang inilagay ang Mercedes-Benz sa mapa. Inilatag nila ang pundasyon para sa panloob na combustion engine tulad ng alam natin ngayon. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ginawang perpekto ng Mercedes ang inline 6 at inline 8 na mga configuration na naging kasing kahulugan ng kapangyarihan at maayos na pagganap. Gayunpaman, noong 1960s na tunay na binago ng tatak ang marangyang pagganap gamit ang M100 V8 engine. Ang powerhouse na ito, na unang ipinakilala sa Mercedes-Benz 600 Pullman, ay isang 6.3 litro na V8 na muling tinukoy kung ano ang magagawa ng isang luxury sedan. Naghatid ito ng napakalaking kapangyarihan sa isang walang kahirap-hirap, halos tahimik na operasyon, na ginagawa itong paborito sa mga pinuno at kilalang tao sa mundo. Habang umuunlad ang teknolohiya, patuloy na itinulak ng Mercedes-Benz ang mga hangganan. Ang M156, ang unang makina na ganap na idinisenyo ng Mercedes-AMG, ay isang game changer. Ang 6, 2 litro na naturally aspirated na V8 na ito, na ginawa mula 2006 hanggang 2015, ay naging instant classic. Na naghahatid ng brutal na acceleration at isang signature AMG na dagundong. Ngunit para sa mga nagnanais ng higit pang kapangyarihan, ang M275 ang sagot, ang twin-turbocharged na 6.0-liter na V12, na ito ay ang pinakahuling pagpapahayag ng pagganap at pagpipino. Sa napakalaking torque at walang kahirap-hirap na surge ng kapangyarihan, ginawa nitong tunay na Autobahn missiles ang mga high-performance na sedan at coupe ng Mercedes. Ngunit hindi lahat ng maalamat na makina ng Mercedes ay tungkol sa mataas na pagganap. Noong 1970s, pinatunayan ng OM6119 diesel engine na ang kapangyarihan ay hindi lahat. Minsan, ito ay tungkol sa pagtitiis. Ang 3.0 litro na 5-silindro na diesel ay sikat sa mahabang buhay nito, na regular na lumalampas sa kalahating milyong milya na may wastong pagpapanatili. Naging backbone ito ng hindi mabilang na mga Mercedes taxi sa buong mundo, na nakakuha ng reputation bilang isa sa mga pinakahindi masisira na makina na nagawa kailanman. Gayunpaman, habang nagsimulang lumipat ang mundo patungo sa kahusayan ng gasolina at mas mababang mga emisyon, kinailangan ni Mercedes na umangkop. Ang mga Strauss malaki, natural na aspirated na mga makina ay kumukupas. At turbocharging ang naging daan pasulong. Sa pamamagitan ng pagpilit ng mas maraming hangin sa combustion chamber, ang mga turbocharged na makina ay maaring maghatid na pareho, kung hindi man higit pa, ng kapangyarihan habang gumagamit ng mas kaunting gasolina. Tinanggap ng Mercedes ang teknolohiyang ito. Pinadalisay ito upang lumikha ng mas makinis, mas tumutugon na mga makina na hindi isinakripisyo ang pagganap. Pagkatapos ay dumating ang BlueTech Diesel Technology, isang sistema na idinisenyo upang bawasan ang mga emission ng nitrogen oxide at gawing mas malinis ang mga makinang diesel. Ipinakilala noong kalagitnaan ng 2000s, gumamit ang mga BlueTech na makina ng mga advanced na sistema ng paggamot sa tambutso upang matugunan ang mahigpit na mga pamantayan sa kapaligiran habang nag-aalok pa rin ng fuel economy at torque advantage ng diesel. Ngunit alam ni Mercedes na ang kahusayan ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga makina ng pagkasunog na mas malinis. Ito ay tungkol sa muling pag-iisip sa buong powertrain.
Noon, naganap ang hybridization sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga traditional na gasoline or diesel engine sa mga dekuryenteng motor. Lumikha ang Mercedes ng mga hybrid system na naghahatid ng mas mahusay na fuel economy at mas mababang mga emisyon habang pinapanatili ang signature driving dynamics ng brand. Ang Mercedes-Benz ay palaging tungkol sa pagtulak sa mga limitation ng kung ano ang magagawa ng isang makina. Mula sa mga unang araw ng Carl Benz hanggang sa pangingibabaw ng mga powerhouse ng AMG at ang modernong pagtulak para sa kahusayan. Ang tatak ay hindi tumitigil sa pagbabago. Ngunit ang pinakamalaking hakbang pasulong ni Mercedes ay hindi lamang tungkol sa pagperpekto sa sa pagkasunog. Ito ay tungkol sa muling pagtukoy sa mga powertrain nito sa hinaharap, na tila humantong sa pag-unlad ng mga makina nang napakahusay na sinabi ng kanilang kasalukuyang CEO na sisirain nito ang buong industriya ng EV. Ngunit mararating natin iyon sa lalong madaling panahon dahil yung mga lihim ng kanilang tagumpay ay matatagpuan sa kanilang sikat sa mundo na hybrid at all-electric na sasakyan. Ang luxury hybrid technology Mercedes-Benz ay may mahabang kasaysayan ng inobasyon, lalo na sa hybrid na teknolohiya. Nakapagtataka, nagsimula ang kanilang paglalakbay mahigit isang siglo na ang nakalilipas noong 1906 sa pagpapakilala ng mixed. Isang seryeng hybrid na sasakyan na pinagsama ang gasoline engine na may dynamo upang makabuo ng electric power. Fast forward sa huling bahagi ng 1990s at unang bahagi ng 2000s, muling binisita ng Mercedes-Benz ang hybrid na teknolohiya. Nag-eeksperimento sa iba't ibang sistema upang mapahusay ang kahusayan ng gasolina at bawasan ang mga emisyon. Ang mga maagang pagsisikap na ito ay naglatag ng batayan para sa kung ano ang magiging isang makabuluhang pagbabago sa industriya ng automotive. Kinikilala ang potensyal ng pagsasama-sama ng mga internal combustion engine sa mga dekuryenteng motor. Ipinakilala ng Mercedes-Benz ang EQ Powerline. Ang inisyatiba na ito ay minarkahan ang pangako ng kumpanya sa plug-in na hybrid na teknolohiya na epektibong tumutulay sa agwat sa pagitan ng mga tradisyonal na makina ng gasolina at ganap na mga dekuryenteng sasakyan. Sa ilalim ng EQ Power Banner ay nag-alok sa mga driver ng flexibility ng electric driving para sa mas maiikling biyahe at ang katiyakan ng isang combustion engine para sa mas mahabang paglalakbay. Batay sa tagumpay ng EQ Power, inilunsad ng Mercedes-Benz ang tatak ng EQ na nagpapahiwatig ng isang matapang na hakbang patungo sa ganap na electrification. Ang EQC, na inihayag noong 2018, ay ang unang modelo sa all-electric lineup na ito na nagpapakita ng dedication ng kumpanya sa sustainable luxury. Anis mga kasunod na modelo, gaya ng EQS at EQA, ay lalong nagpatibay sa posisyon ng Mercedes-Benz sa merkado ng electric vehicle. Sa kabila ng mga pagsulong na ito, nagpakita ng pag-iingat ang Mercedes-Benz sa ganap na paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan, ang mga alalahanin sa teknolohiya ng baterya, infrastruktura sa pag-charge, at pagiging handa sa merkado ay nakaimpluwensya sa kanilang diskarte. Sa halip na isang agarang pagbabago, ang kumpanya ay nakatuon sa pagpino ng mga hybrid na sistema sa paniniwalang ang isang unti-unting paglipat ay mas mahusay na maglingkod sa kanilang mga customer at itaguyod ang kanilang reputation para sa pagiging maaasahan. Nasusukat na diskarte na ito ay nakakuha ng magkakaibang mga reaction. Pinuri ng ilang eksperto sa industriya ang Mercedes-Benz para sa pangako nito sa kalidad at para sa pagbibigay ng maraming nalalaman na option sa panahon ng technological na evolution. Ang iba, gayunpaman, nagtanong kung ang pag-atubili na ito ay nagpapahintulot sa mga kakumpetensya, lalo na sa Tesla at BMW, na makakuha ng isang bentahe sa umuusbong na merkado ng electric vehicle. Well, hindi natin malalaman ang mga sagot bago tayo sumabak sa kanilang EV technology. Hindi ba? Ang EV race Mercedes-Benz ay nangunguna sa automotive engineering sa loob ng mahigit isang siglo, at ang paglalakbay nito sa mga dekuryenteng sasakyan ay walang pagbubukod. Noong 2016, gumawa ng malinaw na pahayag ang Mercedes-Benz tungkol sa pangako nito sa mga dekuryenteng sasakyan sa pamamagitan ng pagtatatag ng Mercedes-Benz Energy, isang subsidiary na nakatuon sa mga solution sa pag-iimbak ng baterya.
Ang hakbang ay makabuluhan dahil binigyang diin nito ang mas malawak na diskarte ng kumpanya. Ang electrification ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga EV, ngunit tungkol din sa pamamahala ng enerhiya at napapanatiling kadali ang kumilos. Sa parehong taon, sa Paris Motor Show, ipinahayag ng Mercedes ang Generation EQ concept vehicle na minarkahan ang opisyal na paglulunsad ng all-electric sub-brand nito, ang Mercedes EQ. Inihayag ng kumpanya ang isang ambisyosong plano. Pagsapit ng 2022, magkakaroon ito ng hindi bababa sa 10 modelong EQ na magagamit. At pagsapit ng 2030, ang karamihan sa mga sasakyan nito ay makukuryente sa ilang kapasidad. Noong 2018, inihayag ng Mercedes ang una nitong ganap na modelo ng produksyon ng kuryente sa ilalim ng tatak ng EQ, ang EQC. Ang marangyang SUV ay idinisenyo upang direktang makipagkumpetensya sa Tesla's Model X at iba pang mga premium na EV. Nagtatampok ito ng 80 kilowatt na baterya, isang hanay na humigit kumulang 259 milya, at isang dual-motor all-wheel drive system na naghahatid ng 402 lakas kabayo. Bagamat pinuri ang EQC para sa pagpipino nito, kalidad ng pagbuo at kaginhawahan, nahirapan itong makakuha ng malawak na traksyon dahil sa medyo maikling saklaw nito kumpara sa Tesla at mabagal na bilis ng pag-charge. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng Mercedes ang pagpapalawak ng electric lineup nito. Ang EQA at EQB ay nagsilbi sa compact SUV market, habang ang EQS ay naging all-electric luxury flagship ng brand, laya na nag-aalok ng makabagong teknolohiya at isang nangunguna sa industriya na drag coefficient na 0.20, na ginagawa itong isa sa mga pinaka-aerodynamic na sasakyan na nagawa kailanman. Kasunod ng EQS, ipinakilala ni Mercedes ang EQE, isang electric na alternatibo sa E-Class, at ang EQG, isang electrified na version ng iconic na G-Class. Habang pinabilis ng Mercedes ang pag-develop nito sa EV, nasumpungan nito ang sarili sa isang mahirap na labanan sa Tesla, na nagkaroon ng makabuluhang head start sa electric mobility. Ang mahusay na teknolohiya ng baterya ng Tesla, mga over-the-air na pag-update ng software, at malawak na supercharger network ay nagbigay dito ng isang mapagkumpetensyang kalamangan na pumipilit sa mga legacy na automaker tulad ng Mercedes na muling pag-isipan ang kanilang mga diskarte. Ang isa pang hamon ay nagmula sa mga Chinese automaker na mabilis na naging dominanteng mga manlalaro sa EV market. Noong 2023, ibinenta ng Mercedes-Benz ang natitirang 10% stake nito sa Denza, isang Chinese EV maker na co-owned ng BYD, matapos mabigong makuha ang sapat na market share sa China. Ang hakbang na ito ay nagbigay pansin sa isang mas malawak na pakikibaka para sa mga Western automaker sa China, kung saan ang mga local na brand tulad ng NIO, Xpeng, at BYD ay mabilis na nagiging popular sa mga high-tech na EV na may mapagkumpetensyang presyo. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang Mercedes mula sa higit pang pagpino sa diskarte nito sa EV. Nakatuon ang brand sa karangyaan, craftsmanship, at kahusayan sa engineering sa halip na subukang makipagkumpetensya sa Tesla sa presyo o software. Habang inuuna ni Tesla ang mass market adoption, ang Mercedes ay naglalayo na lumikha ng mga premium na dekuryenteng sasakyan na may pinakamataas na antas ng kaginhawahan, mataas na kalidad na mga materyales, at advanced na mga sistema ng tulong sa pagmamaneho. Habang ang Mercedes ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa electrification, nahaharap ito sa pagpuna sa masyadong mabagal na paggalaw, lalo na kung ihahambing sa Tesla at iba pang mga kakumpetensya. Ang itong mga analyst outfit ng kangkatuwiran ni ang German automaker ay nag-aalangan nagganap na itlog sa mga EV sa takot na ang tapat na base ng customer nito na marami sa kanila ay pinahahalagahan ang mga traditional na combustion engine ay maaaring hindi mabilis na lumipat sa mga dekuryenteng modelo. Bukod dito, ang mga automaker ng Aleman, kabilang ang Mercedes, ay nahirapan sa kahusayan ng baterya at infrastruktura sa pag-charge. Ang supercharger network ng Tesla ay nananatiling walang kaparis, na nagibigay ito ng isang malakas na kalamangan sa kakayahang magamit sa totoong mundo. Bagamat nakipagsosyo ang Mercedes sa Ionity at iba pang provider ng pagsingil,
Kulang pa rin ito sa tuloy-tuloy na karanasang inaalok ng Tesla sa mga customer nito. Ngunit maaring may higit pa sa kwento kaysa sa nakikita ng mata. Ang kanilang pinakabagong makina, may booty, hindi bababa sa isa na pinakahuling inihayag sa publiko. Os ay maaring magbigay sa amin ng ilang mga pahiwatig tungkol doon. Ang M139 sa gitna ng husay ng M139 ay ang meticulously crafted na disenyo nito. Ang makina ay nagtatampok ng isang aluminyo na haluang metal na bloke at ulo na tinitiyak ang isang magaan na istruktura ng hindi na kompromiso ang lakas. Ang pagpili ng mga materyales ay nag-aambag sa kabuuang timbang ng makina na 353 pounds. Approximately na nag-o-optimize sa balanse sa pagitan ng pagganap at kahusayan. Tungsang kapansin-pansing desisyon sa engineering ay ang 180-degree na pag-ikot ng bloke ng engine kumpara sa mga maginoo na layout. Ipinoposisyon ng configuration na ito ang intake system sa harap at ang turbocharger at exhaust manifold sa likuran, katabi ng firewall. Ang ganitong pag-ayos ay nagpapaikli sa mga daanan ng paggamit, nagpapahusay ng tugon ng throttle at pangkalahatang kahusayan. Bilang karagdagan, ang disenyo sa ito ay nagbibigay daan para sa isang mas aerodynamically favorable na section sa harap sa sasakyan. Gumagamit ang M139 ng twin-scroll turbocharger na parehong pinalamig ng langis at tubig. Pinaliit ng disenyo ng turbocharger na ito ang turbolag at tinitiyak ang pare-parehong paghahatid ng kuryente sa buong hanay ng Riveron. Ang paggamit ng mga roller bearings sa loob ng turbocharger ay higit na nagpapababa ng friction. Nagbibigay daan dito upang maabot ang bilis ng pagpapatakbo ng mas mabilis. Upang mapakinabangan ang kahusayan sa pagkasunog, ang makina ay gumagamit ng dalawang yugto na sistema ng pag-iniksyon ng gasolina. Pinagsasama ng system na ito ang direktang fuel injection sa mga pressure na hanggang 200 bar na may port fuel injection sa 6 na punto, Python bar, na tinitiyak ang pinakamainam na fuel atomization at combustion sa lahat ng bilis ng engine. Sa paglabas nito, ang M139 engine ay pinuri bilang ang pinakamalakas na production na 4-cylinder engine sa buong mundo. Sa pinakamataas na configuration ng S nito, naghahatid ito ng kahanga-hangang 310 kilowatts sa 6,750 RPM at isang peak torque na 500 Newton-meters sa pagitan ng 5,000 at 5,050 RPM. Isinasalin ito sa isang kapansin-pansing particular na output na humigit kumulang 208 horsepower bawat litro. Isang figure na karaniwang nauugnay sa mga supercar na may mataas na pagganap. Ang ganitong pagganap ay nagbibigay daan sa mga sasakyan na nilagyan ng M139 na makamit ang mabilis na acceleration at dynamic na mga karanasan sa pagmamaneho. Ang pag-unlad ng makina na ito ay nagpakilala ng ilang mga makabagong teknolohiya. Ang isa sa gayong pagbabago ay ang pagsasama ng isang electrically assisted turbocharger system. Pinahuhusay ng system na ito ang tugon ng throttle at binabawasan ang turbo lag na nagbibigay ng agarang paghahatid ng kuryente sa pagbilis. Ang disenyo ng turbocharger, maya nagtatampok ng twin-scroll configuration, ay nagsisiguro na ang mga pulso ng tambutso ay mahusay na ginagamit. Alating, na nagpapalaki sa pagganap at kahusayan. Ang valve train ng engine ay gumagamit ng dalawang overhead camshaft na nagpapatakbo ng 4 na balbula bawat silindro. Nagbibigay daan ang setup na ito para sa tumpak na control sa timing at pag-anggat ng balbula, pag-optimize ng airflow at kahusayan sa pagkasunog. Ang pagsasama ng mas malalaking mga balbula ng tambutso ay higit na nagpapahusay sa mga kakayahan sa paghinga ng makina, bas na nag-aambag sa mataas na tiyak na output nito. Upang pamahalaan ang tumaas na mga thermal load na nauugnay sa mataas na pagganap ng operasyon, ang M139 ay nilagyan ng mga advanced na solution sa paglamig. Ang isang electric water pump ay gumagana ng hiwalay sa bilis ng engine, na tinitiyak ang pare-parehong pagganap ng paglamig sa lahat ng mga kondisyon. Ang sistemang ito ay nagpapanatili ng pinakamainam na temperatura ng pagpapatakbo, sa gayon ay nagpapahusay ng pagiging maaasahan at pagganap. Ang makinang ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang milestone sa paglalakbay sa engineering ng Mercedes-AMG.
Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang Mercedes ay may mas mahusay na stock? Ang revolution. Bueno, banggitin natin ang CEO ng Mercedes na nagsabing sisirain ng ating bagong makina ang industriya ng EV. Nagawa ko na ang aking desisyon kung paano ito dapat itayo. At ang mga pagsubok ay hindi nagpakita ng mga palatandaan na maaring magkamali ang anumang bagay. And oras na para sabihin ang totoo. Ayon sa mga tagaloob ng Mercedes, ang kumpanya ay nagsisimula sa isang matapang na diskarte upang baguhin ng lubusan ang automotive landscape. Sa isang hakbang na ikinagulat ng marami, plano ng Mercedes-Benz na maglabas ng hanggang 19 na bagong modelo ng Panoply combustion engine kasama ang 13 bateryang de-kuryenteng sasakyan sa pagtatapos ng 2027. Ang sentro ng discarding ito ay ang pagbuo ng susunod na Generation 4 all-litro na twin-turbo V8 engine na inaasahang magsasama ng mga advanced na teknolohiya ng electrification o isang hybrid na plug-in na anyo na potential na nasa hybrid na plug-in. Ang nasabing pagsasama ay naglalayong pahusayin ang pagganap habang pinapanatili ang mga natatanging katangian na iniuugnay ng mga mahilig sa mga makina ng Mercedes V8. Nananatiling kumpidensyal ang mga eksaktong detalye. Ngunit iminumungkahi ng mga tagaloob ng industriya na ang powertrain na ito ay maaring mag-debut sa mga paparating na modelo tulad ng CLE63. Ngunit nakikita mo, ang panibagong pagtuon ng Mercedes sa mga internal combustion engine ay hindi lamang isang nostalgic na pagtango sa nakaraan, ngunit isang kinakalkula na tugon sa kasalukuyang dynamics ng merkado. Napagmasdan ng kumpanya na sa kabila ng pandaigdigang pagtulak tungo sa electrification, ang demand ng consumer para sa mga EV ay hindi nakamit ang mga paunang pagpapakita. Ang mga salik tulad ng mataas na gastos, limitadong infrastruktura at pagkabalisa sa saklaw ay patuloy na humahadlang sa malawakang paggamit ng EV. Sa pamamagitan ng pagpino at pagsulong ng teknolohiya ng ICE, nilalayon ng Mercedes na mag-alok sa mga mamimili ng isang nakakahimok na alternatibo na pinagsasamaang tradisyonal na pagganap sa modernong kahusayan at posibleng bumagsak sa industriya ng EV na nahuhulog na. Upang suportahan ang inisyatibong ito, ang Mercedes-Benz ay nagpapatupad ng mga hakbang sa pagbawas sa gastos at paglo-localize ng production upang maiwasan ang mga potential na tension sa kalakalan at mga taripa. Nilalayon ng kumpanya na bawasan ang mga gastos sa production ng 10% pagsapit ng 2027, batay sa dating layunin ng pagbabawas ng gastos na 20% sa pagitan ng 2019 at 2025. At hindi lang iyon. Ang isa sa mga pinakamalaking hamon para sa industriya ng EV ay ang paghahatid ng parehong antas ng pagganap, pagiging maaasahan at kaginhawaan na ginawa ng mga combustion engine sa paglipas ng mga dekada. Ang bagong makina ng Mercedes ay nagbabanta na guluhin ang buong EV market dahil nag-aalok ito ng best of both worlds scenario. Mataas na performance, pinahusay na fuel efficiency at potential na hybridization na nag-aalis ng range anxiety. Hindi tulad ng mga EV na umaasa sa pagsingil sa infrastruktura na kulang pa sa pag-unlad sa maraming rehiyon. Ang bagong engine na ito ay nagbibigay daan sa mga consumer na mabilis na mag-refuel habang nakikinabang pa rin sa mga pagsulong ng electrification. Ngunit paano kung merong higit pa sa makinang ito kaysa sa pinapagana ni Mercedes? Iminumungkahi ng ilang tagaloob na ang kumpanya ay nag-i-eksperimento sa napakahusay na teknolohiya ng pagkasunog na maaaring itulak ang ekonomiya ng gasolina sa mga hindi pa nagagawang antas, na ginagawang mas practical ang mga hybrid kaysa sa ganap na mga de-kuryenteng sasakyan. Ang iba ay nagsasabi na ang Mercedes ay nakabuo ng isang revolusyonaryong sistema ng pagbawi ng enerhiya na tumutugon sa regenerative braking na ginagamit sa mga EV na higit pang nagsasara ng puwang sa kahusayan. Kung totoo ang mga teoryang ito, maaaring ibalik ng bagong makinang ito ang pag-ampon ng EV sa mga taon. Ang mga automaker tulad ng Tesla at Rivian ay naramdaman na ang presyon sa pagbagal ng mga benta at mga alalahanin tungkol sa kakayahang kumita. Kung magtatagumpay ang diskarte ng Mercedes, maaaring sumunod ang iba pang mga legacy na manufacturer
na i-pivot pabalik sa combustion technology sa halip na ipagpatuloy ang pagtulak patungo sa ganap na electrification. At narito ang tunay na kicker. Hindi pa ibinubunyag ng Mercedes ang buong lawak ng kung ano ang kaya ng makina na ito. Sa huli, sa palagay mo, ang pagbabagong ito ang pantom ay maaring mag-trigger ng isang ripple effect sa buong industriya, na pinipilit kahit na ang mga unang tatak ng EV na muling isaalang-alang ang kanilang diskarte? Ipaalam sa amin sa mga komento.